Nagkakwento lang ako sa iyong pagkabata. Habang ako'y naglalaro ng aking eroplano na papel, ay hindi sinasadyang mapunta to sa isang bakuran at aking pinuntahan. Dali-daling tumakbo para akin ang makuha, nang hindi sinasadyang damdamin ko'y biglang mapukaw. At kahit hindi pagod ay parang biglang nauhaw nang makita kang nakangiti habang nilalaro mo ang iyong mga manigang kasing kulay ng buhok mo. Ako ay natigilan ng atensyon ng tingin mo sa akin ay ibaling ay parang may dulot na saya. Lumapit ka sa akin at inabot ang aking papel. Ako'y natulala dahil para kang tunay na anghel. Magmula ng araw na iyon ay parabang lagi ka nang hinahanap-hanap, di ka mawagli sa aking isipan. Parabang payo ng aking mga magulang na hindi nagkukulang sa paalala. Pagkagising sa umaga, bubuksan na ang bintana, hahawiin ng kortina, tatanawin ka doon sa inyong bakuran kung saan una kang nasilayan. At hindi ko na malayan ng diwa ko'y alalayan, nang bigla na lang magtagpo ang ating mga landas sa puno ng mga kawayan. Bigla mo kong kinausap, ako ay natahimik. Ba't ganyan iyong lingwahe? Di na ako umimik sa iyong mga minimensahe. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, di nakita ang tangi ko na lang nakita ang iyong mga manikang kasing kulay ng buhok mo at iyong mga katulong na laging tagabantay mo. Hinahanap kita, kamusta na ang lagay mo? Hanggang sa di nakapagpigil, ikaw ay tinanong ko sa inyong kasambahay. At siya ay nagsalita ng malumanay at sinabing wala ka na raw diyan, sinama ka na sa Japan doon sa tunay mong tahanan. Ako ay napaluha, bakit di ka nagpaalam? Ganun pa man hindi kita malilimutan. Ng huling mensahe ko, wag mo sana akong kalimutan.